President Escudero, galangin nyo yung desisyon sapagkat yan ay nasa poder ng impeachment court. Natatawa nga ako Di ba? Forthwith si Risa. Gusto nyo i-constitute ang impeachment court. Hindi kayo makahintay ng 11. Di ba? Ng June 11. Gusto nyo June 9. 2 araw na lang naman. Kinonstitute. Pinagsumpa kayo. Pag kinonstitute na ang impeachment court, kasi di ba sinasabi, hindi pa constituted ang impeachment court, hindi pwedeng mag-motion to dismiss. Kasi wala pang korte. The court cannot act yet. Ayun. It has not yet been constituted. Kinonstitute. O di nagkaroon ng impeachment court. When you constitute the impeachment court under the Constitution at nagsumpa na, nanumpa na yung mga senator judges, functioning na yung court. Ang unang-unang role ng kahit na anong korte, MTC, RTC, CA, SC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, tignan, eto bang kasong inihain sa amin ay may jurisdiction kami, meaning the power to hear and decide a case. Okay. Halimbawa, ejectment case. Ang original jurisdiction yan ay sa Metropolitan Trial Court. Pag nag-file ka ng ejectment sa Regional Trial Court, ibabasura yan. Kasi walang jurisdiction. The RTC, the jurisdiction of the respective courts are vested by law. Ayun. Hindi exempt dyan ang impeachment court. Anong jurisdiction ng impeachment court? Articles of impeachment ng presidente, vice-presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, chairman and commissioners ng COMELEC ng COA. Okay, yan. Yan ang among the public officials subject to impeachment. Isa lang ang jurisdiction ng impeachment court. Impeachment. Kaya nga impeachment court. Okay. Halimbawa, ikaw ay nagsampa ng tax case sa Court of Appeals. Ibabasura yan. Sasabihin sa iyo, doon ka sa Court of Tax Appeals. Ayun. Ngayon, kahit may jurisdiction ng korte, halimbawa, ejectment case. Final mo sa MTC. Ejectment yung pagpapaalis sa bahay. Lupahan, etc. O may squatter. Titignan ng court. Kasi ang complaint ay may requirements under the rules of court. Yan ba ay may verification? Ibig sabihin, sinusumpaan mo ba na lahat ng nasasaad dito ay totoo? Na naaayon sa ating rules of court? Nanumpa ka ba? Meron bang anti-forum shopping certificate? May mga ganun May pirma ba ng abogado? Yan. Pag wala yan, i-reject din yan ng korte. Ibabalik sa'yo, uy, kulang. I-dismiss yan. Pwede mong i-file ulit. I-refile. Ayusin mo yung kulang. Napakasimple ng analogy ganon din ang impeachment court. May final articles of impeachment. Tinignan nila, uy, kulang. Nagba-violate yata ito ng 1-year rule. Yung 1-year rule ng impeachment. No impeachment can be filed more than once a year. Kung ito ay lumalabag doon sa 1-year rule, hindi pwedeng dinggin ng impeachment court. Wala siyang jurisdiction kasi prohibited yung impeachment na yon. Kaya ibinalik nila para i-certify na ito ay hindi nagba-violate. Certified under oath para kung mali yung sertifikasyon ng House, yung nag-certify na ito ay hindi lumalabag sa 1-year ban ay mananagot. Safeguard yan Safeguard yan para hindi ko kasi pwedeng basta tanggapin. Yan ang hindi naiintindihan ni John Arcilla at ibang mga taong galit na galit. Hindi basta-basta mo i-impeach at lilitisin ang presidente, even the president, ang vice-presidente, ang mga justices ng Supreme Court. Unang-una ang presidente at vice-presidente, halal yan ng buong bayan. Bakit mo basta-basta tatanggalin? May mga safeguards yan. Pwede mong tanggalin pero sundin mo yung mga safeguards. Procedures. Number 2, since papasok na in a few days, ilan na lang? 13 ngayon, 17 days ba? Tama ba ako?
17, 18 days. Yes. O, tapos na ang termino 30 nitong na. mga nakaupo na mga nasa house, lalo na yung ibang prosecutors, baka meron ng expired doon. Apo. Yung iba naman prosecutors, katulad ni dating Senador De Lima, ay hindi pa nakakaupo. O, di ba? Okay, pagpasok ng 20th Congress, kasi nakalagay sa ating saligang batas, pagtawid ng next Congress from 19th to 20th, all proceedings are terminated. All! Including yung impeachment. O kahit na file na. Alamin sa bagong kongreso, sa bagong kamara, eto ba ay gusto nyong ituloy? Hindi mo pwedeng itanong yan ngayon. Okay. Matatanong mo lang yan pag umupo na yung bagong... Yung susunod. Yung susunod kasi naiba na yung tao. Constitution. Hindi yung Constitution ng Pilipinas. Constitution. Yung bumubuo sa kamara. Ayun. Tinitingnan lamang ng Senado na hindi sila mukhang kengkoy na nililitis nila, palpak pala. Hindi pala sumunod sa 1-year ban. Maghihiring sila, yung next Congress pala ayaw na. Ayun. Gusto lang nilang masiguro. Maganda po yun. Advantage sa kanila yun, di ba? Oo, para walang question. Saka kesa magsayang Otherwise, ng oras. kung i-questionin yan, di baliwala. Nakakahiya. Sinunod lang, nagulat nga po ako na, alam nyo, 18 ang na-realize na tama itong i-remand. Kaya nga eh. Tama po yung pag-remand, mga Remand. kasama. Huwag kayong mema nang hindi nyo naintindihan. Sa bagay, okay lang naman. Okay lang naman magmema ka kasi lahat naman malayang magmukhang Salita. gago sa ilalim ng isang republikang demokratiko. Sabi sabihin, lima lang ang di nakakaalam? Di ba Ewan yun? ko, hindi ko alam. Ibig parang sabihin, lima. yung may mga nagko-komento na mali, ano daw, mag-e-EDSA daw. Di mag-EDSA kayo, sige nga, hindi nga kayo makabuo ng 200 doon sa EDSA Shrine. Mas marami pang pulis kesa sa inyo, Di mag-EDSA kayo, sige, go ahead. Ano bang problema sa amin? Kung kaya nyo ba, gawin nyo. So, ibig sabihin, nangyari ngayon, Mag-EDSA fair kayo. and just lang. Asa ka, Kengoy, i-EDSA mo? Anong i-EDSA mo? Tatanggalin mo yung Senado? Ang EDSA, tinatanggal yung executive. I-EDSA, anong i-EDSA nyo? Di mag-EDSA kayo, sige, go ahead. Kahit mag-EDSA kayo, hindi pa rin mababago yung konstitusyon, hindi pa rin mag-iiba yung powers ng impeachment court. Pero kung gusto nyo, trip nyo, sige, harangin nyo. Ngayon nyo harangin Friday the 13th para masagasaan kayo. Okay.